Ang kwento ay nagsisimula sa bansang Wano kung saan ang grupo ni Zoro ay nagtago kasama ng mga tao. Si Frankie ay nagtatrabaho bilang karpintero na tinatawag na Fronos at si Usopp naman ay nagbebenta ng toad oil sa pangalang Usachi, at si Robin ay nagsasanay bilang geisha na si Ubi, na magpe-perform sa harap ng shogun. Pagdating ng gabi si Zoro na umaakto bilang isang ronin na may pangalang Zorejuro ay naglalakad sa kalsada. Sa hindi kalayuan ay isang lalaking nakamaskara ang tumaga ng isa pang lalaki gamit ang espada. Dumating si Zoro sa lugar at naamoy ang dugo sa katawan ng lalaki, dahilan para maintindihan niya ang nangyari at harapin ito. Ngunit biglang dumating ang mga pulis para habulin ang salarin at tumakbo ito palayo. Sinubukan ni Zoro na ituro kung saan tumakbo ang tunay na salarin pero sa gulat niya ay siya mismo ang itinurong may sala at agad na inaresto. Unay balak ni Zoro lumaban pero naalala niya ang bilin ni Kainmon na manatiling tahimik at huwag mag-aksaya ng gulo. Binalaan ni Kainmon noon na may suporta si Shogun Kurozumi Orochi mula kay Kaido, kaya't ang pag-atake sa kanya o sa kanyang mga tauhan ay magdudulot ng galit ng mismong emperador, dahil doon ay kailangan nilang magpanggap at makihalos sa mga mamamayan. Maya-maya isang magistrate ang nakita habang pinuputol ang straw dummy at sabay sabing, ang espada ay lalakas lang kung ito ay nakakalasap ng dugo ng tao at pagkatapos nito, dinala si Zoro na nakatali sa harap ng magistrate para harapin ang parusa sa krimen na hindi naman niya ginawa. Kinabukasan ay ipinahayag ng isang mensahero na nahuli na raw ang mamamatay tao sa kalsada at hahatulan ng seppuku ritual na pagpapakamatay. Nagulat si Usopp pero di na rin siya gaanong nagtaka nang malaman niyang si Zoro pala iyon. Sa plaza ng magistrate ay ibinigay kay Zoro ang espada para sa seppuku at habang tinitingnan ng magistrate ang espada ni Shusoy, sobrang humanga ito dahil dating pagmamay-ari iyon ng alamat na mandirigmang taga Wano na si Ryuma. Nagtaka siya kung paano nakuha ni Zoro ang espada matapos itong nakawin mga 23 taon na ang nakalipas. Gusto pa nga niyang angkinan ito bilang kanya at habang hawak ni Zoro ang seppuku blade, muli niyang naamoy ang dugo at doon niya napagtanto na ang magistrate mismo ang totoong mamamatay tao. Biglang pinuno ni Zoro ng Buso Shokuhaki ang kanyang espada at naglabas ng flying slash na agad tumama at pumutol sa magistrate. Humingi siya ng tawad kay Kainmon dahil nilabag niya ang utos, pero agad niyang pinutol ang mga tauhan ng magistrate habang kinukuha muli ang kanyang mga espada. Samantala si Luffy ay nagising matapos siyang masipit ng isang alimango sa ilong. Napunta siya sa dalampasigan kasama ang barkong Thousand Sunny at habang nakatayo sa harap ng barko at nag-iisip kung ano ang nangyari ay nakarinig siya ng ingay mula sa kagubatan. Dalawang hayop ang nag-aaway. Sumigaw siya habang may isang komo hayop na tumilapon papunta sa kanya. Pagkatapos ng pag-atake ni Zoro sa magistrate ay sinubukan pa rin ng mga natirang tauhan ng magistrate na atakihin siya. Hinarap silang lahat ni Zoro gamit ang espada ng kaaway at ang kanyang sariling Wado Ichimonji. Ngunit nang masira ang isa, agad siyang tumalon sa platform ng magistrate para mabawi ang tatlo niyang espada. Sa oras na maisuot niyang muli ang mga ito ay muling nagising ang swordsman ng Straw Hat Pirates na si Roronoa Zoro. Naglabas si Zoro ng napakalakas na whirlwind attack na tumalo sa lahat ng kanyang kalaban at winasak pati ang bahay ng magistrate. Pagkatapos ng laban ay kumalat sa buong lungsod ang wanted poster ni Zoro. Nagulat si Frankie nang marinig ang balita at si Robin naman ay tahimik na nagulat nang makita ang poster ni Zoro. Si Usopp ay napahinga ng malalim sa gulat habang tinitingnan ang poster, dahilan para pagdudahan siya ng isang pulis na baka kilala niya si Zoro. Agad namang itinanggi ni Usopp at nagsisinungaling na natatakot lang siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Binanggit ng pulis na mahuhuli rin si Zoro sa lalong madaling panahon at samantala, si Zoro ay umiinom ng sake sa ilalim ng tulay bago niya makita ang kanyang wanted poster sa tabing dagat. Sa kabilang banda ay sinusubukan na intindihin ni Luffy kung paano siya napunta roon nang marinig niya ang isang kaguluhan sa gubat. Isang komo na nagngangalang Kyo ang biglang gumugulong palabas ng kagubatan at bumangga sa Thousand Sunny, na labis na ikinainis ni Luffy. Pagkatapos ay lumabas mula sa gubat ang isang higanteng unggoy na may dalang espada. Sinugod nito si Kyo kaya nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nila. Pinabayaan lang sila ni Luffy at tumingin sa dagat habang inaaalala kung paano siya napunta sa lugar na iyon. Naalala niya na habang hinihigop sila ng whirlpool si Sanji ay nagpasya na dalhin sa lupa sina Nami, Carrot, Chopper at Brook at ginamit ni Luffy ang kanyang katawan bilang trampoline para mapalipad ni Sanji ang iba.
Ngunit habang papunta na rin sana siya sa lupa ay hinawakan siya ng pugitan na nakasakay pala sa barko, dahilan para mahulog siya sa dagat at tangayin papunta sa baybayin kasama ang Sunny. Hindi niya alam kung nasa Wano na nga ba siya o hindi. Habang naglalakad ay may dalawang tauhan na nakasakay sa Muris na isang hayop sa Wano sa kagubatan malapit sa dalampasigan. Isa sa kanila ay may dalang sako na may lamang batang babae si Otama na kanilang dinukot. Itinanggi ni Tama ang paratang pero naalala ng bantay na tinatakot daw niya ang pamilya ng Cookie, nalabag sa batas at pinag-usapan ng dalawa na ibenta si Tama sa brothel matapos nilang mahuli ang di umano'y intruder na nakita sa tabing dagat. Plano nilang bugbugin at gawing alipin ang taong iyon at pagdating nila sa dalampasigan, tinutukan ng unang bantay si Luffy ng baril ngunit napansin ito ni Luffy at agad na umiwas sa unang putok at nang muling maghanda ang kalaban para bumaril, bigla siyang tinamaan ng suntok mula sa malayo at si Luffy ang umatake gamit ang lakas ng kanyang kamao. Nang mahimatay ang unang bantay ay nanatiling nagigising ang pangalawa at inutusan ang higanteng unggoy na itigil ang laban kay Kyo at atakihin si Luffy. Sumunod ang unggoy pero ginamit ni Luffy ang kanyang haki para paamuhin ito. Nagulat ang bantay at sinubukan pang umatake pero tumakas si Tama at pinukpok siya sa ulo ng kahoy na pamalo. Lalong nagalit ang bantay at hinabol siya pero muling sinuntok ni Luffy at lumipad ito palayo. Lumapit si Tama kay Luffy at nang masiguro niyang hindi siya masaktan ay ginamit niya ang pagkakataon para paamuhin ang unggoy. Pumilas siya ng kibi dango mula sa kanyang pisngi at inialok ito sa unggoy. Ngunit nagtangkang umatake ito kaya tumakbo si Tama papunta sa likod ni Luffy. Itinapon niya ang kibi dango sa bibig ng unggoy na agad itong kinain at bigla itong naging masunurin sa kanya. Nagpakilala si Tama at ang kanyang alagang unggoy na si Kacho kay Luffy at sinabi niyang nasa Wano Country nga ito, partikular sa rehiyon ng Kuri. Pagkatapos ay tumakbo si Tama papunta sa isang lalaking tinawag niyang master na si Hitetsu, at humingi ng tawad sa kanya bago siya biglang mawalan ng malay at ipinahayag ni Hitetsu na nananatili si Tama sa kagubatan na iyon, dahil hinihintay niya si Luffy at ito ang kaibigan ni Ace. Ngunit diretsahan na sinabi ni Luffy na patay na si Ace dahilan para magwala si Tama sa sakit at hindi makapaniwala. Ipinaliwanag ni Hitetsu ang kasaysayan ng kanilang nayon kung paano ito winasak isang taon na ang nakalipas ng sundalo ni X-Drake. Habang umuunlad ang Flower Capital at ang mga maliliit na baryo naman ay naging mga lugar ng gutom at kahirapan dahil sa pamumuno ni Kaido, habang nakatayo si Luffy sa ibabaw ng puno sa bahay ni Hitetsu, naaalala niya ang pagkamatay ni Ace sa kanyang mga bisig sa Marineford 2 taon na ang nakalipas. Lumabas si Hitetsu at tinanong ni Luffy kung saan makakahanap ng pagkain, tubig at manggagamot dahil gusto niyang dalhin si Tama roon upang mailigtas siya. Sinabi ni Hitetsu na makakahanap si Luffy ng pagkain, tubig at manggagamot sa bayan na nasa kabila ng wasteland, ngunit binalaan niya ito na mapanganib ang paglalakbay dahil naglilibot roon ang mga beast pirates. Hindi naman natakot si Luffy at sinabing malakas siya kaya't kaya niyang harapin ang panganib. Pinuna ni Hitetsu na masyadong kapansin-pansin ang banyagang damit ni Luffy kaya sinuotan niya ito ng kimono, obi at ginawa ng top knot para magmukhang lokal. Ipinaliwanag ni Hitetsu na hindi siya makakaalis ng bayan dahil sa mga dahilan na hindi niya pwedeng sabihin, ngunit nangako siyang babayaran ang gastos sa doktor kapag bumalik si Luffy at habang naghahanda si Luffy sa pag-alis, napansin niya ang isang espadang may kulay ubing aura na nakasabit sa dingding at agad itong kinuha para gamitin sa paglalakbay. Agad siyang pinigilan ni Hitetsu at sinasabing hindi basta-basta pwedeng kunin iyon dahil ang espada ay ang Nidai Kitetsu, na ginawa ng kanyang ninunong si Katetsu at isa sa mga dakilang Meito at ito ang Great Grade Swords. Sinimulan ni Hitetsu ipaliwanag ang tungkol sa mga Meito Grades, ngunit hindi na siya pinansin ni Luffy na tumakbo palabas ng bahay kasama si Tama at hinabol niya ito at ipinaliwanag na sumpa ang espadang iyon, pero inalok ni Luffy na ipagpapalit na lang niya ang espada ni Hitetsu. Sinabi ni Hitetsu na delikado rin iyon dahil isa rin itong Meito at hinihila ni Luffy ang ilong ni Hitetsu at itinapon siya pabalik, habang sumisigaw ito nang bumalik kang ngunit walang nangyari at tumakbo si Kacho, ang alagang unggoy na papunta kay Luffy at pinasakay sila ni Tama papunta sa bayan. Pagkagising ni Tama ay agad niyang naalala ang binanggit ni Luffy tungkol sa pagkamatay ni Ace, naiyak siya at sinimulang paluan si Luffy habang sinasabing sinungaling siya, dahil imposible raw napatay si Ace dahil may pangako raw ito sa kanya 3 taon na ang nakalipas na babalik ito sa Wano.
Noong panahong iyon ay gusto ni Tama na sumama sa tripulante ni Ace, pero iginiit ni Ace na babalikan siya kapag lumaki na siya at naging isang maganda at matapang na kunoichi at hindi matanggap ni Tama na hindi na ito matutupad. Tahimik lang si Luffy at inulit na totoo ang sinasabi niyang si Ace ay wala na. Pagdating nila sa dulo ng kagubatan na kawayan ay nagulat si Luffy sa nakita ang isang malawak na disyertong lupa na puno ng pabrika at mababangis na hayop at sa kabilang banda, sa Flower Capital na patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga tao ang pagtakbo ni Zoro, at nagtatanong sila kung bakit hindi pa rin siya nahuhuli ng mga pulis. Sa gitna ng wasteland ay nagkampo si Zoro at nag-iiho ng karne mula sa mga hayop na nahuli niya, samantala ay gusto ring manghuli ni Luffy kaso binanggit ni Tama na lason ang karne ng mga hayop doon dahil umiinom sila ng maruming tubig mula sa ilog. Ipinaliwanag niya na tanging sina Shogun Orochi at Kaido lang ang may pribadong lupain na may malinis na pagkain at tubig, habang ang mga karaniwang mamamayan ay naghihirap sa gutom. Dahil sa gutom at lagnat ay nanghina si Tama at halos mawalan ng malay nang biglang napansin ni Luffy ang isang babae na hinahabol ng dalawang beast pirates. Bago pa man siya makagalaw ay dumating si Zoro at mabilis na pinabagsak ang mga kalaban. Sinabi ng babae na gusto niyang magpasalamat kay Zoro ngunit wala siyang maibigay na sake na siyang hinihingi ni Zoro. Maya-maya ay nakilala ni Luffy si Zoro at masayang tumakbo siya upang yakapin ang kanyang kasama. Habang magkasama silang muli at naamoy ni Luffy ang karne na dala ni Zoro kaya't agad niya itong kinuha at kinain, ipinaliwanag ni Zoro na iyon ang dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan niya dahil lason pala ang karne. Napansin ni Zoro si Tama na nakasakay kay Kyo at sinabi kay Luffy na kailangan na nilang umalis agad, ngunit biglang dumating si Hawkins at ang kanyang mga tauhan upang harapin sila. Nakilala ni Hawkins si Luffy at binanggit niyang malaki ang posibilidad na ito ang intruder sa Kuri Beach, hinugot niya ang kanyang espada at ipinaliwanag na ang tanging paraan para mabuhay dito ay ang yumukod sa mas malakas. Sabay na hinugot ni na Luffy at Zoro ang kanilang mga espada, at sinabi ni Zoro na inutusan sila ni Kainmon na huwag gumawa ng gulo, pero sagot ni Luffy na magsosorry na lang tayo mamaya. Nagsimula ang labanan laban kay Hawkins na ngayon ay isa ng opisyal ni Kaido. Nagwagi sina Luffy at Zoro laban sa mga tauhan ni Hawkins at gamit ni Luffy ang katana habang pinupuksan nila ang kalaban. Isang higanting butiki ang umatake kay Luffy kaya't agad niya itong hinagis kay Hawkins. Tinutuhog ni Hawkins ang hayop gamit ang straw sword pero sinundan siya ni Zoro at nagbitaw ng flying slash. Sa gulat nila ay hindi si Hawkins ang tinamaan kundi isa sa mga tauhan nito. Ipinahayag ni Hawkins ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maglagay ng straw dolls sa loob ng kanyang katawan at ang bawat straw doll ay kumakatawan sa isa sa kanyang mga tauhan. Kaya tuwing nasasaktan siya ay lilipat lang niya ang pinsala sa isa sa mga doll at sa halip na siya ang masaktan, ang tauhan niya ang napipinsala at ang straw doll ay kumakatawan sa isa sa mga tauhan ni Hawkins, kaya siya ay nananatiling ligtas sa bawat tama. Ngumiti si Hawkins at sinabing gusto niyang maglaro ng laro at sabay nagsummon ng higanteng straw monster na lumulutang sa ibabaw niya. Kinuha niya ang isang tarot card mula sa kanyang deck at lumabas ang reverse full card na naging sanhi para mag-away ang sarili niyang mga tauhan. Biglang sumulpat si Kacho sa gitna ng labanan at kinuha sina Zoro at Luffy. Tumatakbo palayo habang sinusundan sila ng mga sundalo ni Hawkins at habang pinipigilan ni Luffy ang mga humahabol. Naglabas muli ng card si Hawkins ang Reverse Hierophant card, na nag-utos sa Straw Monster na habulin sina Kacho, Zoro at Luffy. Nakipaglaban si Zoro sa halimaw at tinatamaan niya ito ng ilang beses, ngunit bawat tama ay napupunta lang sa mga tauhan ni Hawkins dahil sa kanyang kapangyarihan at maya-maya ay nagpaputok ng mga kuko ang halimaw. Tinamaan si Zoro ng bahagya at pagkatapos ay inundayan si Kacho ng malakas na atake. Agad na pinutol ni Zoro ang kamay ng halimaw at ginamit ang kanyang Nigiri Toragari technique, nahati ang straw monster sa gitna hanggang ito ay tuluyang naglaho sa hangin, kahit na nasira ang halimaw na si Hawkins ay nanatiling ligtas at inilipat lang niya ang pinsala sa isa pa niyang tauhan. Muling kumuha si Hawkins ng tarot card at lumabas ang Hierophant card, na nagsasabing may isang tao raw na tutulong upang mailigtas sina Luffy at Zoro at totoo nga nakatakas sila. Ngunit lalong lumala ang lagnat ni Tama at habang naglalakbay, dumating sila sa isang dulong daan kung saan may lumabas na babae mula sa buntot ni Kacho. Ipinahayag ng babae na siya ang niligtas ni Zoro mula sa mga pirata kanina,
at inalok silang sumama sa kanya patungong Okobor Town at doon daw sa kanyang tea house ay makakagawa siya ng lunas para kay Tama. Pagdating nila roon ay nakita nila si Suro at ito ang may-ari ng tea house na agad gumawa ng halamang tsaa para mapababa ang lagnat ni Tama. Sa hindi nila alam ay pinagmamasdan sila mula sa malayo ni Beppo at ng iba pang Heart Pirates, na agad namang nagulat kay Trafalgar Law na nagpapahinga sa isang tolda. Samantala sa Onigashima na tahimik na nakaupo si Kaido kaso malinaw ang galit sa kanyang mga mata. Pagbalik sa tea house ay magkakasamang nakaupo sina Luffy, Zoro, Suro at Tama ay tahimik na tinitingnan ni Tama ang mangkok ng sopas sa harap niya, pero pinaalalahanan siya ni Luffy na kaarawan niya ngayon kaya't dapat niyang tikman iyon. Dahan-dahan niyang iniinom ang unang lagok at habang tumutulo ang luha sa kanyang mangkok, isang ngiti ng tuwa at kaginhawaan ang lumitaw sa kanyang mukha at masayang-masaya si Tama, ngunit dahil sa pagod ay nakatulog siya habang nagbabantay sina Luffy at Zoro sa tabi niya. Biglang dumating si Batman na isang tauhan ni Kaido at umatake kay Tama mula sa malayo, ngunit mabilis na tumalon si Luffy at tinamaan ito ng malakas na suntok na kahit ganoon, naalagaan ni Batman ang Tama at tumakas at natupad pa rin ang kanyang misyon. Sinabi ni Kiko na dinala ng mga tauhan ni Kaido si Tama papunta sa Bakiri Town na malapit lang sa lugar, dahil sa kanyang espada at galaw ay napansin ni Zoro na isang samurai si Kiko at tinanong ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, tinanggal ni Kiko ang kanyang tali sa buhok sabay sabing isa siyang samurai. Sa kabilang banda si Hold'em na isa sa mga pinuno ng Beast Pirates, ay nag-utos na dalhin sa kanya si Tama dahil magagamit daw ito sa kanilang mga plano at dagdag pa niya na kung gagamitin ni Urashima ang kanyang impluensya, mawawasak ang buhay ng babaeng minamahal niya hanggang siya na lang ang matira sa tabi nito. Sa Bakiri Town ay dinala si Tama kay Hold'em at itinulak sa harap niya na may mabangis na leon sa katawan ni Hold'em, dahilan para matakot si Tama at pinilit niya itong sabihin kung ano ang kakayahan niya pero tumanggi si Tama, sinabing mahilig lang sa kanya ang mga hayop. Hindi naniwala si Hold'em at tinawag ang kanyang mga tauhan upang pigilan sina Luffy at Zoro. Habang umiiyak si Tama ay lalo namang nag-alab ang galit ni Luffy at pumasok sina Luffy, Zoro at Kiko sa Bakiri Town at sa hindi sinasadyang nakatawag sila ng pansin sa mga tao. Ginamit ni Luffy ang Haoshoku Haki dahilan para mahimatay ang mga mamamayan. Ipinaliwanag ni Kiko na dati ay masigla at maunlad ang bayan ngunit nang sakupin ito ni Orochi, ginawa niya itong lugar ng kanyang mga tauhan. Habang naglalakad sila ay isang sumo wrestler ang biglang tumilapon sa ere at bumagsak kay Kacho, may paligsahan ng sumo sa gitna ng bayan at si Urashima ay tinalo ang lahat ng kalaban, nang makita niya si Kiko ay natuwa siya at akala niya gusto siyang pakasalan nito. Inutusan niya ang iba pang wrestler na dalhin si Kiko sa kanya at nakipaglaban sina Luffy at Zoro sa mga sumo wrestler, pero nagkaroon ng kalamangan ang kalaban at kinuha si Kiko at habang pinapanood nila, naalala ni Luffy na isang mandirigma si Kiko kaya't hinayaan nilang ipagtanggol niya ang sarili. Tinawag ng mga tao si Kiko na mababang uri lang dahil nagtatrabaho siya sa tea house, ngunit inisulto ni Urashima ang mga manunood at tinawag silang mga hamak na nilalang. Paglapit ni Urashima para halikan si Kiko ay mabilis itong umikot, hinugot ang espada at pinutol ang top knot ni Urashima. Galit na galit si Urashima at sumugod kay Kiko pero hinaharangan siya ni Luffy at nagkaroon ng matinding laban sa pagitan nila, nagpalitan ng malalakas na suntok at tulakan at sa una ay pantay ang kanilang lakas ngunit kalaunan ay pareho silang napaatras, nang nanginginig ang lupa sa tindi ng kanilang labanan sa gitna ng arena. Matapos silang parehong mapaatras ay tumayo ulit sina Luffy at Urashima at idineklara ni Luffy na isa itong opisyal na laban ng sumo. Umiwas si Luffy sa mabilis na mga sampal ni Urashima at pagkatapos ay sinubukan niya itong buhatin at itapon palabas ng ring. Sa isang pagkakataon ay nahagis si Luffy palabas pero agad siyang tumalon pabalik sa arena gamit ang kanyang kakayahan, habang tumatagal ay gumamit si Urashima ng mga bawal na galaw para lang manalo. Samantala ay narinig ni Hold'em ang laban ngunit hindi siya nakialam dahil abala siya sa pangtotorture kay Tama. Sa gitna ng laban ay sumigaw si Luffy na hindi siya kayang talunin ni Urashima. Galit na galit si Urashima at gumamit ng malakas na sampal pero sinupalpal siya ni Luffy gamit ang punch na may haki na nagpapatalsik sa kanya. Pagkatapos ay ginamit ni Luffy ang Gomu Gomu no Gigant Thrust. Hinahampas si Urashima gamit ang pinalaking kamay at tinapon siya palabas ng ring at lumipad si Urashima at bumangga sa mga gusali,
hanggang sa sumalpok siya sa bahay ni Hold'em na noon ay sinusubukan na mapunit ang pisngi ni Tama. Nadaganan si Hold'em ng katawan ni Urashima habang si Tama ay tumilapon palabas ng bahay, samantala sa kanilang hideout naghahanda si Lo na sundan si Luffy ngunit natuklasan niyang nalason si Beppo matapos kumain ng isda mula sa maruming ilog. Pagbalik sa sumo ring at matapos talunin ang Yokozuna Urashima, humiling si Luffy na ilabas ang pinuno ng Bakure Town para mailigtas si Tama pero itinuring silang mga rebelde ng mga mamamayan kaya sabay-sabay silang inatake, nakipaglaban sina Luffy at Zoro at sumama si Kiko na may hawak na katana. Sa gitna ng laban ay nalaman ni Luffy na ang pinuno ay si Hold'em subalit maling narinig kaya tinawag niya itong Baldeo. Samantala sa Okobor Town ay patuloy na nagugutom ang mga bata at si Zoro ay gumagamot sa isang batang nalason dahil sa maruming tubig. Ang ilang manggagawa roon ay pumapasok sa Bakure Town kung saan maraming pagkain at tubig ngunit mababa ang sahod at madalas silang bugbugin. Sa bahay ni Hold'em kahit nadaganan siya ni Urashima ay tumayo pa rin ito habang hawak ng leon sa kanyang tiyan ang paa ni Tama. Habang nasunog ang bahay ay tinawag ni Luffy ang pangalan niyang Baldeo na hindi alam ang tunay na pangalan nito. Sa tarangkahan ng bayan ay dumating si Speed, isa sa mga opisyal ng Beast Pirates na kumain ng horse smile fruit. Nagulat siya nang makita ang nasunog na bahay ni Hold'em at ang pagkawasak ng buong lugar. Maya-maya ay lumabas si Hold'em sa bubungan ng pagoda at hawak si Tama sa bibig ng kanyang leon at inakusahan niya si Luffy na kasabwat daw ni Shuttlemaru, dahilan para magulat si Luffy nang makita ang leon na nakakabit sa mismong tiyan ni Hold'em. Habang papalapit sina Hawkins at ang kanyang mga tauhan upang tumulong, natano sila ni Lo at ng Heart Pirates kaya't agad silang naghanda at samantala ay humanda si Luffy sa labanan at mula sa bubungan, sumigaw si Hold'em habang nakasubaw pa rin sa leon si Tama at binalaan sila na huwag lumapit kung ayaw nilang durugan ng leon si Tama. Tinukso ni Hold'em si Luffy ay sinasabing gusto lang nitong makamit ang kakayahan ni Tama para sa sariling interes, ipinilit niyang ang tatlo ay mga magnanakaw ni Shuttlemaru at kahit walang alam si Luffy, naniniwala pa rin si Hold'em sa sarili niyang teorya. Pinayuhan ni Kiko si Luffy na huwag gumawa ng gulo dahil ang Beast Pirates ang may hawak sa buong bayan. Kapag nagkaroon ng labanan at tiyak daw na darating si Jack ang dating tauhan ni Kaido na muntik nang mapatay ni Zunsha upang bumawi. Ngunit sa halip na umatras ay lalo lang nainis si Luffy habang patuloy na pinaglalaroan ni Hold'em ang buhay ni Tama. Habang nang-aasar pa rin si Hold'em ay dumating sa bayan ang malaking barkong napupuno ng pagkain, na binabantayan ni Speed at ng kanyang mga tauhan. Ito ang ani mula sa Paradise Farm na napupuno ng prutas, bigas at karne at napatingin si Luffy at nagugutom, pero agad niyang naalala ang gutom at paghihirap ni Tama kaya't lalo siyang nagalit, inutusan niya si Zoro na angkinan ang barkong iyon na ikinagulat ni Kiko. Habang inaayos nila ang plano ay dumating si Hawkins at ang kanyang mga kawal, ngunit hinarang sila ng isang lalaking nakatakip ang mukha at si Trafalgar Law pala iyon. Sa gitna ng bayan ay inutusan ni Hold'em ang kanyang mga tauhan na atakihin sina Luffy at Zoro, habang paalala niyang hawak pa rin nila ang buhay ni Tama ngunit mabilis na pinabagsak ni Zoro ang mga kalaban, habang si Luffy ay naghahanda ng matinding atake. Galit na galit si Hold'em at inutusan ang leon na kainin na si Tama, ngunit biglang tumalon si Luffy ng mataas at tinamaan ang ilong ng leon at agap na inagaw si Tama bago pa ito makagat. Namangha si Hold'em sa bilis ni Luffy na habang lumuluha sa tuwa si Tama. Habang binubuhat ni Luffy si Tama sa kanyang bisig si Zoro naman ay nagwawasak sa tropa ni Speed, pinuprotektahan ang barkong napupuno ng pagkain at sabay silang naghanda sa susunod na laban sa Wano. Sinisindihan ni Hold'em ang kanyang espada gamit ang Fire Breath ni Kuro, pagkatapos ay binuksan ito sa maraming kadena na naging parang espadang whip na may mahabang abot, ipinagyayabang niya ang kanyang mekanismong espada at iwinasiwas ito papunta kay Luffy. Samantala ay nahuli si Kiko ng isang malaking pirata at ginawang bihag at habang nakikipaglaban, sinabi ni Zoro kay Kiko na itigil na ang pagiging mahinhin at gamitin ang tunay niyang kasanayan sa espada. Napilitan si Kiko at pinutol ang tali at sumama kay Zoro sa labanan upang agawin ang barko ng pagkain ni Speed. Sa mga bubungan ay patuloy na umiilag si Luffy sa mga hampas ng malaking nagliliyab na espada ni Hold'em. Ngunit nang makita niya ang sugat sa pisngi ni Tama dahil sa pagpapahirap ni Hold'em na lalo siyang nagalit, hinihila ni Luffy ang kanyang kamao ng malayo na sabay Gomo Gomo no Red Hawk tumama ang nagliliyab na suntok sa tiyan ni Hold'em,
pinatalsik ito pabagsak mula sa bubungan. Namangha si Tama dahil napansin niyang pareho ang estilo ni Luffy sa kanyang yumaong kuya na si Ace. Matapos mapabagsak si Hold'em ay kinuha ni Luffy si Tama at tumakas, habang sina Zoro, Kiko at Kacho ay tumakas din sakay ng karwahe ni Speed na pan ng pagkain. Nagpadala si Speed ng mga sundalo upang habulin sila pero nang maarang si Luffy ng mga mamamayan, madali niyang tinalo ang mga ito at pagkatapos ay tumalon siya sa likod ni Speed na inakala niyang totoong kabayo. Bagaman labag ang loob ni Speed ay ginamit ni Tama ang kanyang Devil Fruit Power, gumawa ng Moki at ipinakain kay Speed kaya't agad niya itong napaamo at sinunod ni Speed ang mga utos ni Tama, tumakbo palayo at tinulungan silang makatakas. Paglaon ay nakita ni Luffy ang karwahe ni Zoro at sumakay dito, ngunit agad din siyang bumaba upang asikasuhin ang mas mahalagang bagay. Samantala ay nakaharap ni Lo si Hawkins sa gitna ng bayan habang nakasuot ng helmet ng gladiator. Nagdeklara si Lo ng laban at agad siyang nakilala ni Hawkins dahil sa kanyang room move at mga tato sa kamay. Inatake ni Lo si Hawkins ngunit ipinasa ni Hawkins ang pinsala sa kanyang mga tauhan, dahilan para magpatuloy ang matinding labanan. Habang naglalaban ay nakatanggap si Hawkins ng balitang tinalo ni Luffy si Hold'em at ipinagbigay alam na ito kay Jack. Dumating ang karwahe ni Zoro kaya't sumakay si Lo at pinagalitan si Zoro dahil sa pag-provoke na ginawa nila laban sa mga tauhan ni Kaido. Hindi ito pinansin ni Zoro at sinisi pa si Luffy sa gulo at habang tumatakbo si Kacho dala ang barkong napupuno ng pagkain, hinahabol sila ng Beast Pirates at samantala ay ninakaw ni Luffy ang malaking tub ng tubig na nakalaan bilang alay kay Orochi, at tumakbo rin palayo. Pagdating ni Kacho sa Okobor Town na ibinahagi nila ang pagkain sa mga gutom na mamamayan, ngunit dumating sina Rabbitman, Batman at Snakeman ay galit dahil sa ninakaw na pagkain at biglang dumating si Luffy, bitbit ang malaking tub ng tubig at ibinagsak ito sa kanila at pinabagsak ang mga kalaban at pinasaya ang mga tao. Tuwa ang naramdaman ng mga mamamayan habang kinakain nila ang pagkain ngunit binalaan sila ni Lo. Sinasabing ang ginawa ni Luffy ay isang uri ng rebelyon laban sa Wano Country at hindi ito pinansin ni Luffy at binigyan si Tama ng mansanas, bilang pasasalamat sa pagtulong at pagpapakain sa kanya noon. Sa Bakiri Town ay patuloy ang pagkalat ng apoy sa bahay ni Hold'em at habang walang malay pa rin ito, nagising naman ang leon sa kanyang tiyan at habang ipinapaalam ni Hawkins sa kanyang mga nakatataas ang tungkol kina Luffy, Zoro at Lo. Samantala ay kinuha ng mga mamamayan ng Okobor Town ang natirang pagkain sa treasure ship, at ginamit ang mga tabla nito sa paggawa ng bahay at habang pinagmamasdan ito ay naalala ni Tama si Ace, na minsang nangakong tutulong alisin ang kagutuman sa Wano. Nagpaalam si Tama kay Luffy at sumakay muli kay Speed at habang naglakbay naman sina Luffy, Zoro, Kiko at Lo papunta sa bundok kung saan matatagpuan ang mga guho ng kastilyo ni Oden. Naging mapagmatsyag si Kiko dahil nagplano silang pumunta sa Oden's Castle kaya't nagtanong siya, ipinaliwanag ni Lo na sa tuktok ng bundok ay may mga libingan para kina Kanjuro, Raizo, Momonosuke, Kinemon at Oden. Habang nasa paligid ay may isang matandang lalaki na nakikinig mula sa malayo, natatakot sa naririnig niyang katotohanan at pagdating nila sa mga libingan, ipinakita ni Lo ang siyam na lapida na nakatayo sa burol. Naroon na rin sina Luffy at ang mga samurai at nagkita-kita silang muli, sa harap ng lahat ay sinabi ni Kinemon na mayroon pa siyang isang sikreto na dapat niyang ibunyag, ngunit baka hindi ito paniwalaan ng iba. Hinimok siya ni Luffy na sabihin ito kaya't ipinahayag ni Kinemon ang katotohanan na sila ni Kiko, Momonosuke at ang iba pang samurai ay naglakbay sa paglipas ng panahon mula sa nakaraan ng Wano 2 dekada ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Kinemon sa lahat ang kasaysayan ng kaharian ng Wano at ang kwento ng ama ni Momonosuke ang dakilang si Kozuki Oden. Noong mga panahong iyon ang Flower Capital ay pinamumunuan ni Kozuki Sukiyaki. Si Oden ay isang magulong ronin na ipinagbawal sa lungsod dahil sa kanyang pagiging mainitin ang ulo at magaspang na asal, habang malaya siyang naglalakbay at napadpad siya sa lawless region ng Wano na isang lugar na puno ng karahasan at kasamaan. Araw-araw ay pinahihirapan ng mga bandido at masasamang tao ang mga naninirahan doon subalit dumating si Oden, at pinatumba niya ang daan-daang bandido na nang-aabuso sa mga mahihina. Hinamon niya sa isang duelo ang pinuno ng mga kriminal na si Ashura Doji at sa laban na iyon ay nagwagi si Oden. Matapos ang kanyang tagumpay ay kinilala ng mga bandido si Oden bilang kanilang bagong pinuno,
sa halip na gamitin sila sa kasamaan ay ipinagtayo ni Oden ng bagong komunidad ang mga ito at nagtanim ng mga pananim, nagtayo ng mga tulay at muling binuhay ang lugar. Mula sa kanyang pamumuno ay nabuo ang rehiyon ng Kuri na kalaunan ay magiging Bakure Town sa kasalukuyan, dahil sa kanyang kabayanihan ay ginawa ni Sukiyaki si Oden bilang daimyo ng Kuri, kahit na medyo magulo pa rin ang kanyang ugali. Samantala ay naaalala rin nina Inuarashi at Nekomamushi ang kabutihan ni Oden at noong bata pa sila ay mga outcast na inanod sa dalampasigan ng Kuri at nagagalit sa kanila ang mga lokal at muntik na silang patayin, ngunit sinagip sila ni Oden at kinupkop bilang kanyang mga tauhan. Habang umiiyak ay sinabi ni Inuarashi na si Oden ay isang tunay na bayani na isang lalaking hinangaan mismo ni Whitebeard at maging ni Goldie Roger, habang nagluluksa ang mga samurai sa alaala ng kanilang Panginoon, lumitaw si Zoro na matagumpay na natalo ang isang higanteng tigre at napatingin siya sa dalampasigan kung saan nangingisda ang ilang tao. Ang mga Straw Hat Pirates ay nag-alab sa galit sa Beast Pirates at kay Orochi, dahil sa kanilang kasakiman at pagtataksil at pagkatapos ay sinimulang ikwento ni Kinemon ang gabing nangyari ang pag-aalsa 2 dekada na ang nakalipas. Sa gabing iyon ay lumaban si Oden hanggang sa kanyang huling hininga bago siya tuluyang mabitay ni Kaido at Orochi, sina Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kiko, Inuarashi at Nekomamushi ay tumakas mula sa lugar ng pagbitay upang iligtas si Lady Toki at ang mga anak ni Oden na sina Momonosuke at Hiyori. Ngunit habang tumatakas ay nahuli sina Inuarashi at Nekomamushi, kaya nagpatuloy na lang ang 4 patungo sa Oden's Castle na nooy nasusunog na sa apoy, habang binabagtas nila ang nagliliyab na daan, nilabanan nila ang mga halimaw at kalaban hanggang marating nila ang kastilyo. Pagdating nila roon ay nakita nila sina Lady Toki, Momonosuke at Hiyori na buhay pa ngunit napapalibutan ng apoy, gusto sanang iligtas ni Kinemon si Toki, kaso tumanggi ito at sinabi ni Toki na gamitin na nila ang kapangyarihan ng Toki Toki no Mi, ang Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maglakbay sa hinaharap. Ipinahayag niyang maraming beses na niyang ginamit ang kapangyarihan na ito sa sarili pero sa pagkakataong iyon, pipiliin niyang manatili at harapin ang kanyang tadhana at bagaman hindi lubos na naunawaan ni Kinemon ang lahat, nangako siya na ipaghihiganti nila ang pamilyang Kozuki at ibabalik ang hustisya sa Wano. Habang umiiyak si Momonosuke ay sinimulan ni Toki ang kanyang kapangyarihan at sa isang iglap ay lumitaw sina Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kiko at Momonosuke sa gitna ng liwanag ng araw sa wasak na kastilyo, subalit 20 taon na ang lumipas. Pagtingin nila sa paligid ay nagulat sila nang makita ang sarili nilang mga libingan at ang malawak na industrial ng bansang dating napupuno ng kalikasan, doon nila napagtanto na totoo ang paglalakbay sa panahon at na nasa hinaharap na sila. Ngunit kasabay ng kanilang pagkagulat ay ang matinding lungkot na ang pangalan ni Oden ay binahira ng kasinungalingan, at ang mga tao ay pinaniwala na isa siyang traidor, gayunman sa kabila ng lahat ng iyon ay natuklasan nila na may mga mamamayang tapat pa rin sa pamilya Kozuki, handang mag-alay ng buhay para sa hustisya. Ipinagpatuloy ni Kinemon ang kanyang kwento at nang sakupin ni Kaido ang buong bansa, sinimulan niyang manghikayat ng mga kakampi upang makahanap ng tulong at lumisan sina Raizo, Kanjuro at Momonosuke patungong Zou upang humingi ng suporta. Pero sa biyahe ay nahihiwalay sila sa isa't isa at napadpad sa iba't ibang lugar sa Zou, Dressrosa at Punk Hazard at ipinaliwanag ni Kinemon na upang tuluyang pabagsakin sina Kaido at Orochi, kailangan nilang isagawa ang isang Ninja Pirate Mink Samurai Alliance na magsasagawa ng pagsalakay sa Onigashima sa panahon ng Fire Festival ng Wano. Ang mga Straw Hat Pirates na unang dumating sa bansa ay may kanya-kanyang tungkuling inatasan. Si Zoro at Usopp ay nagre-recruit ng mga kakampi sa pamamagitan ng mga palihim na flyers, si Robin ay nagkunwaring geisha upang alamin ang mga plano ni Orochi, at si Frankie ay nagtrabaho bilang construction worker upang hanapin ang blueprint ng mansion ni Kaido. May mga takdang gawain din ang iba at si Brook ay magpapasok ng pagkain sa kabisera, si Nami ay magpapanggap bilang Kunoichi spy, si Sanji ay magtatayo ng restaurant upang makaakit ng mga kakampi, at si Carrot, Chopper at Kiko naman ay makikipagtagpo kay Inuarashi. Ginamit ni Kinemon ang kanyang Devil Fruit power upang gawaan ng bagong kasuotan ang lahat, at ipinakilala rin niya ang isa pang kakampi si Shinobu na isang karanasang kunoichi. Habang ipinapaliwanag niya ang buong plano ay napansin ni Sanji na isa sa mga gustong hanapin ni Kinemon ay si Ashura Doji na isa sa dating kaaway ni Oden,
ipinahayag ni Kinemon na nagbago si Doji at naging tapat sa pamilyang Kozuki, ngunit kamakailan ay bumalik ito sa pagiging magnanakaw gamit ang pangalang Shotenmaru. Sinabi ni Kinemon na si Shotenmaru ay maaaring maging pinakamalakas nilang kakampi kung mapapanig sa kanilang layunin, samantala sa Okobor Town si Shotenmaru ay nagnanakaw ng pagkain mula sa mga taong kamakailan lamang ay tinulungan ni Luffy. Habang abala siya ay dumating si Jack ng Beast Pirates at agad silang nagduelo. Sa gitna ng laban ay malubhang nasugatan ni Shotenmaru si Jack na nagpakita ng kanyang tunay na lakas at sa kabilang banda sa Onigashima, si Kaido ay nalasing at nagwawala habang galit na galit kay Luffy dahil sa pagkasira ng kanyang mga pasilidad. Binagsak niya ang isa pang bote ng alak at ginamit ang kanyang Devil Fruit Power upang magbagong anyo bilang isang napakalaking asol na dragon, lumipad siya patungong kuri na nagdulot ng makapal na ulap at ingay sa kalangitan. Agad na nakilala ng mga mamamayan ang dragon na lumitaw na si Kaido mismo, maging sina Jack at Shotenmaru ay nagulat sa pagdating ng kanilang pinuno at sa kampo ng Heart Pirates, nakita rin ni Nalo at ng Straw Hats ang pagdating ng halimaw na dragon. Inutusan ni Kaido si Jack na dalhin siya kay Luffy at habang nagwawala si Kaido sa Okobor Town, ipinaliwanag ni Lo kay Kinemon na natukoy na ng Beast Pirates ang pagkakakilanlan ng Straw Hats at sinabi niya rin na si Kaido ay sangkot sa operasyon ng Smile Fruits kasama si Doflamingo. Subalit dahil sinira ni Luffy ang mga pabrika sa Punk Hazard at Dressrosa ay nasira rin ang negosyo ni Kaido, dahilan ng matinding paghihiganti nito at sa galit ay tumakbo si Luffy papunta sa bayan habang sinusundan siya ni Lo. Pinilit ng iba na manatili upang hindi madiskubre kaso nang makita ni Kinemon at Kiko ang pagkawasak ay tumakbo rin sila, dahil naninirahan doon si Zoro at habang nagkakagulo ay tumakas si Shotenmaru mula sa galit ni Kaido. Lumapit si Kaido at inalok siyang makipag-alyansa kaso tumanggi si Shotenmaru, dumating si Hawkins at nagsinungaling kay Kaido na sinasabing nasa guho ng Oden's Castle sina Luffy at Lo, naniniwala si Kaido at lumipad patungong kastilyo. Kaso nandoon pala mismo sa paligid ng kastilyo ang mga Straw Hat kaya't napunta sila sa gitna ng panganib, huminga ng malalim si Kaido at ginamit ang kanyang Bolo Breath na isang napakalakas na jet ng apoy na sumunog sa Oden's Castle, binubutas ang bundok at winasak ang mga karatig na bayan. Nagulat ang lahat sa lakas ng dragon at sumigaw si Luffy ng buong galit. Ang Bolo Breath ay tuluyang sumunog sa kastilyo na naikinagulat ni Jack, Hawkins at ng lahat ng saksi. Sa galit ay tumakbo si Luffy patungo kay Kaido at inakyat ito sa langit sabay ginamit ang kanyang elephant gun, tinamaan si Kaido sa ulo at pinabagsak sa lupa at samantala sina Kinemon at Kiko, na nakaligtas sa pag-atake ay tumayo at nagulat sa nawasak na kastilyo. Habang naghahanda silang mag-imbestiga ay nakita ni Kiko ang nag-aabong bundok, at nagpasya siyang hanapin sina Momonosuke at ang Straw Hats at habang patungo si Luffy sa parehong direksyon, nadaanan niya si Speed na sugatan at halos hindi na makatayo. Ipinaliwanag ni Speed na sinusubukan niyang ibalik si Tama sa kanilang bahay. Habang binabalik ni Speed si Tama sa kanilang bahay ay bigla silang naabutan ni Kaido at walang awa silang inaapoy ng halimaw gamit ang kanyang Bolo Breath. Pagkatapos ng pagsabog ay inakala ni Luffy na namatay si Tama kaya't sa tindi ng galit ay sumigaw siya ng pangalan ni Kaido, na siyang nagpagising muli sa dragon at agad silang nagharap sa matinding labanan at ginamit ni Kaido ang kanyang buntot para ihampas si Luffy sa lupa, ngunit tumayo ulit si Luffy at naaalala ang ngiti ni Tama. Sa sobrang galit ay ginamit niya ang Elephant Gatling Gun at pinaghahampas si Kaido ng malalaking kamao na may hockey, sunod-sunod na binugbog ni Luffy ang dragon ngunit hindi man lang nasaktan si Kaido. Sa isang iglap ay binabalikan siya ni Kaido at tinilapon pabalik at muling umatake si Kaido gamit ang kanyang buntot at mga fireball, pero naiwasan ni Luffy ang lahat at tinamaan niya ito ng Grizzly Magnum dahilan para bumagsak ang dragon sa lupa, ngunit sa kabila nito ay walang gasgas si Kaido. Unti-unting bumalik si Kaido sa kanyang anyong tao na lasing at medyo nahihilo pero patuloy pa rin sa laban si Luffy, nag-transform siya sa kanyang Gear 4 at Boundman form at ginamit ang Kong Organ Gun, isang sunod-sunod na malalakas na suntok na nagpalipad kay Kaido at winasak ang mga gusali. Ngunit kahit ganon kalakas ay tumayo pa rin si Kaido na hindi man lang nanginginig, nagharap silang muli sa isang huling banggaan at doon ay ginamit ni Kaido ang Ryu Haki na isang malakas na enerhiya na tumatagos sa depensa ni Luffy, dahilan para masira ang kanyang Gear 4th form at mahulog siya at tuluyang natalo. Habang walang malay si Luffy ay sinubukan siyang iligtas ni Lo pero hinarang siya ni Hawkins,
na bumaril ng Sisto Nail sa kanyang braso dahilan para ma-disable ang kanyang Devil Fruit power at sinugod ni Hawkins si Lo gamit ang kanyang Straw Sword, pero nailabas ni Lo ang pako sa oras at tumakas gamit ang Shambles. Samantala ay nakatingin si Kaido sa walang malay na si Luffy sabay sabing, gusto mong maging Pirate King na kahit lasing ako ay hindi mo ako mapapabagsak at pagkatapos ng kanyang panalo, iniutos ni Kaido na ikulong si Luffy kahit nakita pa niyang kahit walang malay ay nakakagamit pa rin ito ng Haoshoku Haki na nagpatambal sa mga tauhan ni Kaido. Matapos nito ay bumalik si Kaido sa Onigashima sa Anyong Dragon at habang si Lo, sugatan at pagod ay nakaligtas at nagtago sa kagubatan subalit natagpuan muli siya ni Hawkins, at sa pagkakataong ito ay naaresto si Luffy. Ang Okobor Town ay nawasak dahil sa pag-atake ni Kaido at habang ginagamot ni Zoro ang isang matandang sugatan, natano siya ni Kinemon na nakatago sa ilalim ng ibang anyo at ito ang unang beses niyang makita si Zoro sa loob ng 20 taon. Sa kabilang banda ay nadiskubre ni Kiko ang malaking hukay kung saan dating nakatayo ang Oden's Castle, doon niya nalaman na buhay pa ang Straw Hats at gumamit si Shinobu ng kanyang Devil Fruit power upang pabulukan ang lupa. Kaya nalaglag ang grupo sa ilalim bago tumama ang Bolo Breath. Pagbagsak nila ay ginamit ni Chopper ang kanyang guard point para maprotektahan ang lahat sa paghulog, samantala ay natagpuan ni Inuarashi si Tama at walang malay pero buhay pa at humihinga at sa buong bansa, kumalat ang wanted posters ni Luffy na kilala na ngayon bilang ang batang sumugod kay Kaido. Nagulat ang buong Straw Hat crew sa kanyang ginawa at sa kalaunan ay dinala si Luffy sa Udon, ang industrial district ng Wano kung saan ginagawang alipin ang mga bilanggo at isa sa mga pinakadelikadong preso roon ay pinapakain ng lason na isda, ngunit palaging inaalis muna ng mga bantay ang mga tinek hanggang sa isang araw ay may bantay na nagkamali. Habang naglalakad si Luffy ay tinitigan niya ang mga bantay ng may galit at isang bantay ang nanukso at umatake sa kanya, ngunit biglang dumura ng matalim na tinek ang misteryosong bilanggo at tumama ito sa leeg ng bantay at napatay siya. Dinala si Luffy sa kanyang selda at doon niya nakilala si Eustace Kid na katulad niya ay nangakong ipaghiganti ang sarili kay Kaido. Nang magkita sila na agad silang nagkaunawaan, dalawang piratang natalo subalit may parehong galit. Sa labas ng Wano ay umabot ang mga pahayagan sa Kuraigana Island na kung saan nag-eensayo si Zoro kay Dracula Mahawk. Nakita rin ni Pero na ang dyaryo at namangha nang makita ang larawan ni Moria, na buhay pa pala matapos ang zombie raid. Masaya niyang sinabi na babalikan niya si Moria at bago siya umalis ay iginiit ni Mahawk na tama lang iyon dahil may kakaibang bagay na pinag-uusapan ngayon sa Leveli sa isla ng Fulalid, na kilala bilang paraiso ng mga pirata at nakaupo si Blackbeard sa lilam habang nagbabasa ng dyaryo tungkol kay Sabo. Biglang sinalakay ng hukbo ni Moria ang isla upang hanapin si Absalom at galit na galit si Moria at hinanap si Teach. Habang si Avalo Pizarro ay tahimik na nanunood at sa wakas ay nakita ni Moria si Absalom ngunit bago pa siya makalapit, inatake siya ng hindi nakikitang kalaban. Sa gulat niya ay nalaman niyang si Shiryu pala iyon na ngayon ay may kapangyarihang maging invisible, maya-maya ay lumitaw si Katerina Devon at doon niya napagtanto ang katotohanan, pinatay si Absalom para makuha ang kanyang Devil Fruit power. Ginamit ni Blackbeard ang Gora Gora no Mi at lumilindol ang buong isla at binalaan niya si Moria na huwag makialam. Ipinahayag din ni Teach ang mga bagong balita at naglaban daw ang Revolutionary Army laban kina Admiral Fujitora at Rei Kogayo para palayain si Kuma. Si Luffy kasama ng iba pang Worst Generation ay nasa Wano Country na, habang hinahabol ni Big Mom. Isa pang lindol ang nilikha ni Teach at sa Wano ay nagharap sina Inuarashi at Oshiridoji sa isang matinding duelo ng espada. Natigil lamang ang laban nang dumating si Kinemon at ginamit ang Fire Slash attack. Umalis si Doji at tumangging sumali dahil itinuring niya na pinabayaan ng mga samurai ang Wano sa loob ng 20 taon. Sa bahay naman ni Hitetsu ay ginagamot sina Chopper at ng mga mink doctor si Tama. Ikinwento ni Tama na nawalan lamang siya ng malay sa takot kay Kaido. Ngunit wala siyang malalang sugat at ipinahayag ni Chopper na nahuli si Luffy at dinala sa Udon Prison bilang bilanggong sapilitang magtrabaho. Sa loob ng Udon ay inatasan si Luffy na magbuhat ng malalaking bato kapalit ng ilang piraso ng dango, habang abala siya ay dumaan si Eustace Kid na tinapakan ang gantimpala ni Luffy, at kinuha ang malaking parte ng mga dango dahil sa bilis niya. Sa Flower Capital ay ipinakalat ng mga tauhan ni Kinemon ang mga lihim na flyers para mag-recruit ng mga kakampi, sina Usopp,
Beppo at mga Heart Pirates ay nagtago habang naglatag ng mga papel. Marami ang nagulat kung bakit bigla silang may flyer sa kamay at inisip nilang gawa iyon ng multo. Ilan ay natakot ngunit may mga handang sumama para sa pamilyang Kozuki, samantala ay sina Nami at Shinobu ay nagsusubaybay sa mansyon ni Orochi at ginamit ni Shinobu ang kanyang ripe fruit power, para mapabulok ang kisame at masisilipan ang mga tauhan ni Orochi, ngunit nadiskubre sila. Tumatagos ang mga sibat sa bubong kaya't napasigaw si Shinobu sa takot, ngunit nakaligtas pa rin sila ni Nami at tumakas sa bubungan at inamin ni Shinobu na may takot siya sa matutulis na bagay kaya madali siyang matense. Gayunpaman ay nalaman ni Nami kung saan itinatago ni Orochi ang mga sandata at ginamit ang kite ni Shinobu para lumipad palayo. Pagdaan nila ay nakita nila si Sanji na abala sa kanyang soba shop ngunit dumating ang mga miyembro ng Yakuza family, nang hihingi ng bayad kapalit ng negosyo. Nang tumanggi si Sanji ay sinira nila ang tindahan at binuhusan ng soba ang isang bata. Umiyak ang bata ngunit nakangiti pa rin na lalong nagpainit ng ulo ni Sanji at agad siyang lumaban at madaling tinalo ang mga kalaban, kasama si Frankie na sumaklolo. Matapos itali ang mga thug ay ipinasubo ni Sanji sa kanila ang nasayang na soba bilang parusa. Pagkatapos nito ay lumapit ang bata at nagpakilala bilang Otoko na isang masayahin na courtesan attendant at natawa ang mga Straw Hat dahil ang pangalan niya ay tunog lalaki. Ipinakilala naman ng isang babae ang pinakamagandang courtesan sa buong Wano ang Komurasaki, na hindi nila alam ay magbabago ng kapalaran ng bansa at sa Flower Capital. Ibinalita ni Otoko na si Robin ay inimbitahan sa mismong mansion ni Orochi. Samantala sa Udon Prison ay naging tanyag si Luffy sa mga bilanggo matapos niyang talunin si Doban, ang bantay na gumagamit ng Hippo Smile at bilang pasasalamat, binigyan niya ng ilang food tickets ang isang matandang bilanggo na minsan na niyang niligtas. Hindi nagtagal ay lumitaw si Raizo na lihim na nakapasok sa kulungan, ipinahayag niya na alam niya kung saan nakatago ang susi sa stone handcuffs ni Luffy subalit ito ay mahigpit na binabantayan. Pagkatapos ay naglaho siya upang nakawin ang susi sa lihim na silid. Sa kabisera ay dumating si Komurasaki ang pinakamagandang courtesan sa bansa, habang naglalakad patungo sa mansion ni Orochi nagparada siya sa lansangan ng Flower Capital, at namangha ang lahat sa kanyang kagandahan at karisma. Sa Udon ay patuloy na nagtatrabaho si Luffy kaso nilapitan siya ni Caribou na nagmamakaawa ng pagkain. Si Caribou ay dating kalaban ni Luffy sa Sabaudi at isang terrorist sa Fishman Island, ngunit natalo at kalaunan ay nahuli ni X-Drake at ipinasok din sa kulungan ng Udon bilang alipin. Samantala ang mga tauhan ni Kyoshiro na tinalo ni Sanji ay nagulat sa kanilang pinuno at kalma lamang si Kyoshiro, ngunit nagpasya siyang makipag-ugnayan kay Queen upang magpadala ng mga mamamatay tao para patayin si Sanji. Sa kastilyo sa gitna ng piging ay ipinakita na si Orochi ay may anyo ng isang multi-headed serpent dahil sa kanyang mythical zone devil fruit. Habang nagaganap ang seremonya ay sinubukan ng isang grupo ng mamamatay tao na paslangin si Komurasaki, ngunit madaling pinigilan ng mga bantay ni Orochi. Isa sa mga mamamatay tao at ang matandang si Bingo ay dating nahumaling kay Komurasaki. Ipinangako niya sa kanya na magsasama sila habang buhay kung bibilhin niya ang kalayaan nito sa Pleasure House. Upang makaipon ng pera ay naging sakim si Bingo at ibinenta ang tindahan at iniwan ang asawa at tumigil sa pagbili ng gamot para sa sarili, kaso nang tuluyan na niyang nabili ang kalayaan ni Komurasaki ay natuklasan niyang ginamit lang siya nito. Wala siyang balak pakasalan si Bingo at ginastos lamang ang lahat ng pera sa sarili at dahil dito, nabugbog si Bingo at nabaon sa kahihiyan at itinapon sa kalye na ngayon ay isa ng pulubing mamamatay tao. Sa kasalukuyan ay ipinatapon si Bingo at ang iba pang mamamatay tao mula sa Flower Capital dahil sa kanilang kahirapan at pagkatalo. Ipinakita rin na si Komurasaki ay sinasadyang niloloko ang mga mayayamang lalaki upang makuha ang kanilang pera. Sa kabilang dako ay pumunta si Zoro sa isang pugad ng sugal kung saan siya ay naglaro ng odds and evens gamit ang dice. Nanalo siya ng malaking halaga ngunit hindi alam ng iba niyang kasama kung nasaan siya, kaya inakala nilang nawawala siya. Sa construction site ay pinagalitan si Frankie ng kanyang boss na si Minatomo dahil nahuli siya sa trabaho. Nang tanungin niya tungkol sa blueprint ng mansion ni Kaido ay ipinaliwanag ni Minatomo na naisangla na ito 10 taon na ang nakalipas. Dahil dito ay nagalit si Frankie at pagkatapos ng gulo ay natanggal siya sa trabaho at nagpunta siya sa pawn shop para hanapin ang dokumento.
pero itinuro siya sa iba't ibang tao tulad ni Komagoro at hanggang sa umabot siya sa dead end. Ipinahayag ng isa sa mga tagapangalaga na ang blueprint ay nasa Onigashima na ngayon. Pagkatapos ay nakita ni Frankie si Kanjuro na nagbebenta ng isdang iginuhit gamit ang kanyang devil fruit, bago siya tinawagan ni Kinemon na inutusan siyang tulungan ang iba pang misyon sa kabisera. Samantala sina Wanda, Carrot at mga mink ay sumalakay sa isang pabrika upang magnakaw ng pagkain at armas. Iniwan nila ang isang sulat na nagsasabing ang Mount Atama Thieves ang gumawa ng pagnanakaw, upang ibaling ng Beast Pirates ang galit nila kay Shutonmaru at mapilit itong sumali sa alliance ni Kinemon. Pagkatapos ay dinala ni Wanda at Carrot ang mga nakuhang supply kay Kinemon, samantala sa bahay sugal ay nahuli ni Zoro ang isang mandiraya na gumagamit ng karayom sa ilalim ng mesa upang baguhin ang dice. Nagalit si Zoro at gumamit ng Dragon Twister attack kahit walang espada, na nagwasak sa lamesa at na-expose ang mandiraya at nagkagulo ang mga sugarol, ngunit madaling tinalo ni Zoro ang lahat at kinuha ang pera ng natalo. Pag-alis niya ay sinamahan siya ng isang matandang lalaki na nagngangalang Tonoyasu, patungo sa bayan ng Ebisu at sa mansyon ni Orochi ay nagpakita na ito sa anyong tao at nakipagpulong sa mga ahente ng CP0. Dati silang may kasunduan kay Doflamingo pero dahil sa natalo na ito ay napilitan silang direktang makipagnegosasyon kay Orochi, ngunit si Orochi ay labis ang hinihingi kasama na ang pagpapadala ng siyentipikong si Vegapunk, isang bagay na tumanggi ang world government na gawin. Sa labas ng mansyon ay dumating si Komurisaki at handang humarap kay Orochi, samantala sa ibang lugar ay ikinwento ni Momonosuke kay Tama na may kapatid siyang babae na si Hiyori, ngunit hindi niya alam kung buhay pa ito. Dinala naman ni Tonoyasu si Zoro sa Ebisu Town na isang lugar na katulad ng Okobor Town na mahirap ngunit masayahin, sa kabila ng gutom at kahirapan ang mga mamamayan ay palaging nakangiti at tumatawa dahil ayon sa kanila, iyon lang ang paraan upang makayanan ang lungkot ng kanilang buhay. Ibinunyag din nila ang tungkol sa isang misteryosong magnanakaw na tinatawag na Ushimitsu Kozo. Isang taong nagnanakaw mula sa mayayaman at nagbibigay sa mahihirap at sa isang mahirap na tenement area. Isang batang babae ang nag-alok ng isang tasa ng malinis na tubig kay Tonoyasu, isang tunay na luho para sa mga mamamayan doon. Samantala sa Flower Capital ay nag-agalit si Shogun Orochi habang humihingi ng marangyang hapunan, basta-basta niyang itinatapon ang mga pagkaing inihahain sa kanya at ipinatawag din niya ang ilang geisha, kabilang na si Robin na nakatagong especially iya upang sumayaw para sa kanya. Dumalo rin sa piging si Komurisaki kasama ang Kyoshiro family, na kilalang mga makapangyarihan sa lungsod at habang abala ang lahat si Sanji ay tahimik na nagluluto sa kanyang soba shop, biglang dumating si Lo at binalaan siya na papalapit na ang panganib. Ipinaliwanag ni Lo na ang anim na pinakamalakas na Shinichi ng Beast Pirates ay tinatawag na Tobi Rappo at dalawa sa kanila, sina Page 1 at X-Drake ang papunta mismo sa kanya at kasama rin nila si Hawkins, at silang tatlo ay mga Ancient Zone users at si Page 1 ay nagiging Spinosaurus at si Drake naman ay Allosaurus. Sa Udon Prison ay nilapitan ni Caribou si Luffy at nagpakalat ng maling balita na si Eustace Kid ay nawalan ng braso matapos labanan ang tauhan ni Big Mom. Biglang dumating si Kid at itinama ito at ipinaliwanag na nawala ang kanyang braso sa laban-laban sa Red Hair Pirates. Sa bubungan ng mansyon ni Orochi ay dumadapo sina Nami at Shinobu gamit ang kanilang mga kite at tahimik na pumasok sa loob. Sa kabilang dako si Robin ay palihim na nag-iikot at samantalang si Brook naman ay ginamit ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit upang ihiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan. Sa pag-iimbestiga ay nadiskubre niyang may isang pinatibay na silid at nang makapasok siya rito, nakita niya ang poneglyph ni Kaido na isang mahalagang pahiwatig patungkol sa Onigashima. Sa Onigashima ay ipinaalam kay Kaido na papalapit na si Big Mom mula sa timog silangan sakay ng barkong inaakyat ng mga higanteng isdang carp. Agad niyang inutusan ang mga tauhan na putukan ito, pero ginamit ni Perospero ang candy wall upang harangan ang mga bala, at sinira ng iba pang tauhan ni Big Mom ang mga kanya ng Beast Pirates. Sumigaw si Big Mom na hindi niya palampasin si Luffy na habang nag-aalala si Kaido. Ipinaghanda ni Orochi ng engranding salo-salo bilang pre-party para sa Fire Festival, at iniutos niyang lahat ay uminom at sumayaw. Sa labas ng Wano Country ay patuloy na umaakyat ang barko ni Big Mom sa waterfall, kaya nag-declare si Kaido ng all-out war laban sa Big Mom Pirates at upang pigilan siya, kumilos si King ang tagapagtanggol ni Kaido.
Ginamit niya ang kanyang Ancient Zone Devil Fruit at nag-transform sa isang Pteranodon, lumipad siya ng buong bilis at saka itinulak niya pabalik ang barko ni Big Mom dahilan upang ito'y bumagsak mula sa talon. Si Big Mom na hindi marunong lumangoy ay nalunod sa alon ng whirlpool. Sa Flower Capital ay naglalakad si Page 1 sa kanyang Spinosaurus form, sinisira ang mga Soba shop sa paghahanap kay Sanji at bagaman dapat sana siyang umiwas kaso hindi kinaya ni Sanji ang mga sigaw ng mga inosenteng mamamayan, kaya tumakbo siya upang harapin si Page 1. Hinugot ni Sanji ang kanyang raid suit at nag-transform sa Stealth Black, isang siyentipikong armor mula sa Germa 66 subalit imbes na tawaging Stealth Black, tinawag niya ang sarili na Sobaman. Mabilis niyang tinamaan si Page 1 ng malakas na sipa sa leeg dahilan para ito'y bumagsak. Sinubukan ni Page 1 na gumanti gamit ang kanyang mga kuko, ngunit hinarang iyon ng kapa ni Sanji na naging matibay na kalasag. Ginamit ni Sanji ang kakayahan ng suit upang maging invisible at inatake si Page 1 ng sobrang bilis at sa lakas ng mga tama. Bumagsak si Page 1 at nag-transform sa kanyang hybrid form upang lumaban muli. Samantala sa Udon Prison ay humingi si Luffy ng dagdag na pagkain kay Eustace Kid kaso hindi siya pinansin. Sa mansion ay nagpatuloy ang magarang kasiyahan ni Orochi habang tinutugtugan siya ni Komurasaki sa kanyang shamisen. Habang nag-iimbestiga ay nahuli si Robin ng mga ninja ng Orochi Oni, na pinamumunuan ni Fukurokujo at binigyan siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang sarili, pero lihim siyang naghahanda ng paraan para makatakas. Samantala sa labas ay patuloy ang matinding labanan nina Sanji at Page 1, isang beses ay nahawakan ni Page 1 si Sanji at inihagis siya sa mga bahay, ngunit nakatayo pa rin si Sanji at nag-iingat na huwag masira ang mga gusali sa kanilang labanan. Pagkatapos magbitaw ng isang napakalakas na atake, lumipad si Sanji palayo gamit ang kanyang raid suit thrusters upang umiwas sa karagdagang pinsala at kasabay nito, tumakas din sina Usopp, Law at Frankie upang hindi makilala ng Beast Pirates. Samantala karamihan sa tauhan ni Big Mom ay nakaligtas sa pag-atake ni King at nasa ligtas na kalagayan, habang nalulunod si Big Mom ay unti-unting lumulubog sa kailaliman ng dagat, ang kanyang mga tauhan ay nagkawatak at hindi alam kung paano siya maligtas. Samantala sa Flower Capital ay tinapos ni Komurasaki ang kanyang tugtugin gamit ang shamisen, na ikinamangha ng mga panauhin sa piging ni Orochi kaso sa likod ng kasayahan, nahuli si Robin ng mga ninja ng Orochi Oni na inalok siyang patayin ng mabilis at walang sakit kung sasabihin niya ang katotohanan. Sinubukan ni Robin na magsinungaling upang makatakas ngunit naramdaman ito ng mga ninja at agad siyang inatake, isa sa kanila ang gumamit ng grappling hook para mahuli siya habang ang iba ay naghagis ng mga shuriken. Ngunit nang tamaan siya ay bigla siyang nagsimulang maghiwa-hiwalay na isang clone lamang pala iyon na ginawa niya gamit ang kanyang Devil Fruit power. Ang tunay na Robin ay nasa labas na at nakipag-ugnayan kina Nami at Shinobu upang maplano ang pag-rescue kay Fukurokujo. Habang nagkakagulo sa loob ay nanatili si Robin sa disguise niya bilang geisha at naglingkod sa isang lasing na panauhin. Sa kabilang dako ay lumabas si Brook bilang kaluluwa upang protektahan si Robin, habang ang mga ninja ay nagsimula ng maghiwa-hiwalay upang hindi maabala ang kasiyahan ni Orochi. Sa beach ng Kuri ay nagsanay si Chopper kasama si Tama at habang si Momonosuke ay nag-eensayo ng kanyang espada, nag-aalala sila kay Raizo na hanggang ngayon ay walang balita matapos niyang pumasok sa Udon Prison. Umakyat si Chopper sa kawayan at nakakita ng kakaibang malaking bagay sa malayo, laking gulat nila nang malaman na iyon ay ang walang malay na katawan ni Big Mom, na inaanod patungong pampang matapos itulak ni King. Sa kanilang pagkagulat ay nagising si Big Mom kaso nawala ang kanyang alaala, hindi niya maalala kung sino siya o nasaan siya at upang maiwasang maalala nito na siya ay isang emperor, nagsinungaling si Chopper at sinabing ang pangalan niya ay Olin. Naniniwala si Big Mom dito at naging maamo ang kanyang kilos. Samantala sa gitna ng piging ay ikinwento ni Orochi ang alamat ng mga multo ng Wano at ang hula na pagkalipas ng 20 taon mula sa kamatayan ni Oden, babangon muli ang siyam na Red Scabbards upang ibalik ang Kazoki family sa kapangyarihan. Sinabi pa niya na kilala niya na ang mga banyagang pumasok sa bansa, sina Zorejuro at Sangoro at pinaghihinalaan niyang kasabwat ni Kainmon ang mga ito, ngunit ang mga panauhin sa kasiyahan ay palihim na nagtatawanan at iniisip na nababaliw na si Orochi. Ngunit biglang tumawa ng malakas si Toko dahilan upang magalit ang shogun,
Hinugot ni Orochi ang kanyang sandata at tinangkang patayin si Toko pero hinarang siya ni Komurisaki at sinampal siya sa mukha. Matapang niyang ipinahayag na hindi siya luluhod sa isang halimaw at isa siyang anak ng isang samurai, dahil sa galit ay nag-transform si Orochi sa isang walong-ulong ahas at sinira ang buong bulwagan at habang nagwawala siya, sinunggaban niya si Komurisaki at kinagat ng kanyang mga pangahabang ang mga bisita ay nagsigawan sa takot. Sa gitna ng kaguluhan ay sinagip ni Robin si Toko at tumakas, pero nasukol sila ng mga ninja at biglang dumating si Brook at tinatakot ang mga ninja sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang multo, dahilan para magpanak ang lahat. Habang si Kyoshiro ay nanunood ng kaguluhan ngumiti siya at sinabing ito'y pandemonium at hinugot niya ang kanyang espada at sinaksak sa dibdib si Komurisaki, na kanyang itinuturing na paglabag sa utos ng shogun. Ngunit matapos niyang mapansin ang papel na may simbolo ng rebellion ay napagtanto niyang kasapi si Komurisaki sa alyansa ni Kainmon at habang nagpapatuloy ang labanan, binuksan ni Nami ang kanyang Climatak at pinalabas si Zeus, na pinakain niya ng mga weather eggs upang maglabas ng malakas na kidlat. Isang malaking kulog ang bumagsak kay Orochi at tinamaan siya ng malakas, pinatigil ang kanyang pagkabaliw sa loob ng bulwagan at kinabukasan sa Udon Prison ay ipinaalam sa mga opisyal na nakalabas si Eustace Kid. Samantala ay dinala ni na Chopper at Tama si Big Mom sa Okobor Town na kung saan pinakain siya ni Zoro ng red bean soup, dahil gustong tulungan si Luffy ay nagsinungaling si Tama at sinabi kay Big Mom na mas marami pang red bean soup sa Udon Prison. Agad namang naniwala si Big Mom at nagpasya siyang pumunta roon at hindi alam na iyon ang lugar kung saan nakakulong si Luffy. Sa isang kubo sa Nyebeng Bundok ay nagtagpo sina Kanjuro, Nami, Brook at Shinobu at pinag-usapan nila ang mga pangyayari. Ipinaliwanag ni Kanjuro na 20 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Hyogoro, ang dating pinakamagalang na Yakuza boss na mabait sa mga tao kabaligtaran ni Kyoshiro at ibinahagi rin nila ang mga natuklasan. Hindi nakuha ni Robin ang impormasyon tungkol sa plano ni Orochi ngunit natuklasan ni Brook ang isang poneglyph, kahit hindi ito kulay pula at pagkatapos ng lahat, nagpasya silang bumalik muna sa Flower Capital upang magpahinga sa isang public bathhouse. Samantala sina Sanji, Lo, Usopp at Frankie ay nagtatago sa Ibis Town at binabasa ang balita tungkol sa pagkamatay ni Komurisaki at sa pagtakas ni Kid mula sa kulungan. Hinuhulaan ni Lo na si Luffy ay magiging sentro ng isang malaking pag-aalsa sa Udon. Habang nagpaplano ang grupo ay tinanong ni Sanji kung may shower ba sa lugar, dahilan upang pagtutulungan siya ng mga kasama dahil alam nilang may masama siyang pakay na isang grupo ng mga bata ang pumasok at natuwa sa raid suit ni Sanji. Nilalaro ang mga bahagi nito habang aliw na aliw sa teknolohiya ng Germa 66. Samantala sa ilalim ng waterfall ng Wano ay nakapwesto ang mga tauhan ni Big Mom, hindi sila makakaakyat pabalik dahil mahigpit na binabantayan ni King ang tuktok ng talon. Gayunman ay alam nilang buhay pa si Big Mom dahil hindi pa naglalaho ang Vivrecard ni Perospero, kaya't nagpasya silang maghintay sa ibaba para sa anumang balita tungkol sa kanilang kapitana. Sa kabilang dako si Big Mom, Chopper, Tama, Kiko at Momonosuke ay sumasakay sa isang higanteng buwaya papuntang Udon at habang naglalakbay, binalaan ni Kiko sina Tama at Momo na huwag banggitin ang salitang sushi dahil bastos o maselang salita ito sa kanilang wika. Ipinapaliwanag din ni Kiko ang istruktura ng Wano Country na nahahati sa 6 na rehiyon at ang Kuri sa pinakakanluran, Udon sa silangan, Hibi na isang tuyong kapatagan at Ringo na palaging nagyayelo, Hakumai na isang port region at sa gitna ay ang Flower Capital. Hiwalay naman sa mainland ang isla ng Onigashima kung saan naruroon ang tirahan ni Kaido. Samantala sa Udon Prison ay patuloy na tumutulong si Luffy sa matandang si Hyogoro sa pagbabasag ng mga bato kapalit ng meal tickets. Ngunit maya-maya ay kinwestiyon siya ni Alpacaman na isang smile fruit user na may ulo ng alpaka, tungkol sa pagtakas ni Eustace Kid at habang iniimbestigahan siya ay binugahan siya ng mabahong laway ni Alpacaman at habang binubugbog naman si Hyo ng isa pang bantay na si Daifugo na sang Scorpion Smile user, matapos nitong makitang may ibang nagbigay sa kanya ng ticket. Hindi kinaya ni Luffy ang nakita at lumapit siya upang harapin si Daifugo. Habang nangyayari ito ay pumasok si Raizo sa kulungan nakadamit bilang bantay at upang nakawin ang mga susi ng Seastone handcuffs na mula sa isang kahon. Bagamat nahuli siya ay mabilis niyang tinalo ang mga gwardya at itinulak sa pader ang isang Crab Smile user gamit ang shuriken. Mabilis siyang tumakbo sa pasilyo habang pinapatumba ang mga bantay isa-isa.
Habang tinatangkang ipagtanggol ni Hyo si Luffy na sinabi niyang noong panahon ni Oden, ang buong Wano ay puno ng magigiting na samurai, ngunit ngayon ay sinira na ng mga pirata at traidor at dahil dito ay sumiklab ang galit ni Luffy. Sinipa niya ng malakas sa mukha si Daifugo at pinalaya si Hyo mula sa pagkakagapos. Nabulabog ang mga bantay at sumigaw ng patayin si Luffy na dumating si Babanuki ang warden ng prison, isang elephant smile user na may ulo ng elepante sa tiyan. Ginamit niya ang elephant cannon na nagpapasinggan ng cannonball kay Luffy, dahil hindi siya makagamit ng Haki o Devil Fruit powers dahil sa si Stone ay natamaan siya at tumilapon. Sa kabilang bahagi ng kulungan ay nalaman ni Solitaire ang Vice Warden at Monkey Smile user na nanakaw ang mga susi, kaya pinarusahan niya ang mga bantay dahil nabigo silang pigilan si Raizo. Sa gitna ng kaguluhan ay dumating si Queen na tinatawag ng lahat bilang The Plague, naglakad siya papunta sa entablado habang nagpapalakpakan ang mga bantay, dala ang malaswa na larawan ni Komurasaki na hindi pa niya alam ay patay na. Sa kanyang pagdating ay sumayaw siya at kumanta ng maikling awitin, ipinaalam sa lahat na siya ang lead performer ng Beast Pirates at habang abala ang lahat kay Queen, binuhat ni Luffy si Hyo at sinubukan na makatakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader ng kulungan. Ngunit nahulog sila matapos paulanan ng mga palaso at bato mula sa ibaba at sunod na pinaputukan sila ni Babanuki gamit ang elephant cannon, hanggang sa nahuli sila muli at isinuko kay Queen na gustong personal na makausap si Luffy. Samantala sa Flower Capital sina Nami, Robin at Shinobu ay nagpahinga sa isang bathhouse at habang nagre-relax sa steam room, naiirita si Nami dahil halo-halo ang bathroom dahil sa may mga pervert na lalaking nanunood sa kanya habang walang pumapansin kay Shinobu. Galit na galit si Shinobu kaya ginamit niya ang kanyang nanjutsu, tinamaan ng kidlat at tinamaan sa singit ang mga lalaki at pagkatapos, lumipat sila sa kabilang silid upang magpahilot sa mga pugita habang pinag-uusapan nila si Hyogoro. Ikinwento ni Shinobu na si Hyogoro noon ay pinakarespetadong leader sa panahon ni Oden, kaya niyang pagkaisahin ang mga pinuno ng lahat ng rehiyon ng Wano dahil sa kanyang kabaitan at karisma. Ipinamalita sa Flower Capital na matapos sakupin ng Kurumi family tumanggi si Hyogoro na maglingkod kay Orochi kaya't siya umano'y pinatay. Samantala ay pumanig si Fukurokujo kay Orochi at naging pinuno ng kanyang mga ninja ang Oni. Ibinunyag ni Shinobu na dati rin siyang naglilingkod kay Orochi bago siya tumalikod, kaya kilala siya ni Hanzo bilang dating kasamahan. Sa kulungan ng Udon ay kinausap ni Queen sina Luffy at Hyo na ngayon natuklasang si Hyogoro pala ang matandang iyon. Sinabi ni Queen na kung sasali si Luffy sa Beast Pirates, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan ngunit tumanggi si Luffy, sabay sabing hindi siya kailanman susunod kay Kaido. Dumating si Raizo dala na ang mga susi ng posos ni Luffy kaso habang papalapit, may boses mula sa selda na tumawag sa kanya at nabigla siya nang makita si Koamatsu, ang isang dating kasamahan na nakagapos at nakakadena sa dingding. Bago niya ito malapitan ay nahuli si Raizo kaya't naglabas siya ng usok at mabilis na nakatakas. Inilabas ni Queen ang isang malaking sumo ring at ipinahayag na lalaban sina Luffy at Hyogoro sa tinatawag na Sumo Inferno. Isinuot sa kanila ang mga collar na may talim na kapag lumampas sila sa ring ay napuputol ang ulo. Ngunit kapalit nito ay inalis ang kanilang mga stone handcuffs kaya't muli silang malayang gumalaw. Tinanong ni Luffy kung makakalaya ba sila kung matalo niya si Queen ngunit tumawa lang si Queen, tinutokso siyang imposibleng mangyari iyon. Nagsimula ang labanan at maraming sundalo at mga pleasures ang sabay-sabay na umatake kay Luffy. Ngunit madali niyang natalo ang lahat gamit ang kanyang mga suntok na may haki habang pinapanood ito ni Koamatsu mula sa kulungan. Sunod-sunod ang mga talo ng mga pirata at pinasok ni Queen ang mas malalakas na mandirigma ang mga gifters, kabilang sina Batman na may pandinig na sobrang talas at Gelman na may bilis ng kidlat. Ngunit kahit sila ay madaling napabagsak ni Luffy gamit ang hockey-infused punches, napansin ni Luffy na hindi pa rin niya nagagawa ang atake ni Rayleigh kung saan kaya niyang patalunan ang kalaban ng hindi hinahawakan. Sa Flower Capital ay nagsagawa ng raid sina Hawkins at Drake sa bathhouse kung saan naroon sina Nami, Robin at Shinobu. Alam nila ang tungkol sa rebeldeng tato at ito ang reverse crescent moon sa bukong-bukong, kaya pinapapila nila ang lahat upang suriin. Nang muntik nang mahuli si Nami ay nadulas ang kanyang robe at nabulaga ang lahat na kabilang si Drake na nahulog sa sahig sa pagkabigla, biglang lumitaw si Sanji na gamit ang kanyang raid suit at naging invisible.
Ngunit dahil sa kanyang pagiging manyak nagdugo ang kanyang ilong dahilan upang bumangga siya sa pader, nakilala siya nina Drake at Hawkins bilang si Stealth Black ng Germa 66 dahil sa pareho silang mula sa North Blue. Nagpanik ang mga bisita sa takot dahil akala nila ay dumating ang isang Germa assassin, sinamantala nina Nami at Robin ang gulo upang tumakas habang hinarang sila nina Hawkins at Drake. Sandaling nakipaglaban si Sanji upang protektahan sila at bago binuhat ang buong grupo at lumipad palabas ng bubong gamit ang raid suits thrusters, tumakas sila patungong Iso Town upang makipagkita sa grupo nina Usopp. Sa Ringo isang magnanakaw ng espada ang umaatake sa mga swordsman at kinukuha ang kanilang sandata. Nakabangga niya si Zoro na nagulat nang makita na nawala ang kanyang espada na Shusoy. Ipinahayag ng magnanakaw na ang Shusoy ay hindi pag-aari ni Zoro dahil ito raw ay ninakaw sa libingan ni Ryuma. Nagalit si Zoro at hinamon siya sa labanan upang bawiin ang espada at habang nagsasagupo sila, ipinahayag ng magnanakaw na nagpakilalang Yukomaru na si Ryuma ay isang dakilang samurai na nagligtas sa Wano laban sa mga banyagang sumasakop. Sa gitna ng kanilang laban ay dumating si Komurisaki na nabubuhay pala matapos na sugatan ni Kyoshiro, ngunit siya ngayon ay hinahabol ni Kamazo ang infamous slasher na nasa balita, na gustong patayin si Toko dahil tumawa ito kay Orochi. Tinulungan ni Zoro si Komurisaki kapalit ng sake at pagkain at mabilis na nagsimula ang matinding laban ni Zoro at Kamazo, at tila ay magkasing lakas sila at tinanggal ni Zoro ang kanyang balabal na naghahanda para sa tunay na laban at habang ipinapaalam kay Kainmon na nalaman ng mga tauhan ni Orochi ang simbolo ng rebelyon, at isa-isa nang inaaresto ang mga taong may tato ng Reverse Crescent Moon sa bukong-bukong. Sa Sumo Inferno ay ipinapasok si Babanuki at Beren na isang Boar Smile user na may napakatibay na katawan. Tinanggap ni Beren ang mga suntok ni Luffy nang walang galos ngunit nang mahampas ni Luffy ng haki ang kanyang kamao, isang suntok sa dibdib ang nagpabagsak kay Beren. Sa Flower Capital ay nagluksa ang lahat sa balitang pagkamatay ni Komurisaki. Lalo itong nagpahina kay Orochi na labis na umiyak sa pagkawala ng babaeng minahal niya at samantala ay lihim na sinabi ni Kyoshiro sa sarili na kinailangan niyang patayin si Komurisaki upang linlanggan si Orochi, habang itinago niya ang rebellion flyer sa loob ng kanyang robe. Pagbalik ng grupo ni Sanji sa Iso Town ay pinagalitan siya ng mga kasamahan dahil sa gulong dinulot niya sa bathhouse. Nagkasagutan sila at sinisi ni Shinobu ang iba at pinaghihinalaang may tumulong sa mga tauhan ni Orochi para malaman ang lihim na simbolo ng alyansa.